Loan, 4,000 nga agad yung inoffer sa akin ito kahit unemployed yung nilagay ko sa kanya. Biruin mo yon, wala akong trabaho pero unang pag-apply ko sa kanya, 4,000 agad yung inoffer. Hindi ako umabot ng ilang oras sa paghihintay. At sobrang bilis lang ng application. Pero ang tanong mga ka-reloan, totoo bang magaan to? Dahil 6 terms nga yung pagbabayad. 6 terms, 6 months. Yun ang sabi. O may catch na hindi mo agad mapapansin hanggat hindi ka dito nag-a-apply. So ngayon, aalamin natin yan mga ka-reloan. Kaya kung interesado ka sa loan application na to, please make sure lang na panoorin mo hanggang dulo para maiwasan mo yung mga pagsisisi. Kagaya na lang, sana hindi na lang pala ako nag-apply. Bakit ko ba ito sinubukan? Saan ako kukuha ng pambayad ko ngayon dito? Pwede bang hindi na lang ito bayaran? Char! So, yun nga mga ka-reloan, welcome back again sa ating YouTube channel! Thank you so much po sa mga nakasubscribe sa atin dyan and sana mas dumami pa po yung pamilya natin. At wag na nga natin itong patagalin mga ka-reloan, i-review na natin yan para makita natin kung magagamit ba natin itong pambili ng project ng anak natin, ng baon, ng pangangailangan natin sa araw-araw. At eto nga siya mga ka-reloan, si PJF Loan Cash Credit. At siya ay naka-under kay PJF Lending Incorporation at siya nga ay may 4.8 na stars and meron ng 5,000 na nakakapag-download or nakakasubok sa kanya. Etong ang loan application na to ay na-release lang noong February 9, 2026. So, super fresh pa rin dahil ilang buwan pa lang siya. At eto nga yung mga ilan sa mga nababasa kong magandang feedback sa kanya na talaga namang 5 stars, easy to apply and true lending application. Very easy to navigate the application process, easy to apply a loan, safe and fast approval, easy to get loan, and hoping for the fast approval and no harassment. So yun, panay siya 5 star. Kaya ano pang hinihintay natin? I-download na natin yan mga ka-reloan. Kagaya nga ng napakaraming loan application na nasusubukan natin, syempre privacy statement muna tayo and yung kanyang privacy policy. So guys, mga ka-reloan, magbasa muna po tayong maigi para hindi sumasakit yung ulo natin. And anyway, minsan naman kahit magbasa tayo dito, hindi pa rin natin nakukuha yung sagot. So much better, panoorin nyo ako hanggang dulo. And i-continue na natin yan pagkatapos ay hi! Ilagay na yung contact number and syempre sasendan niya tayo ng 6-digit OTP. And mag-sign in na tayo dyan. At bago ko nga yun ituloy mga ka-reloan, tinignan ko muna siya sa SEC and ayan nga siya ay naka-registered. Mga ka-reloan, bago natin to ituloy, disclaimer lang po, ang video po natin na to ay hindi sponsored at hindi rin po panghihikayat. Ito po ay for educational purposes lamang and syempre, pag-share ng aking experience habang ako ay nag-apply dito. At ito na nga yung kanyang pinaka-homepage. Maximum loan amount up to 50,000 pesos at yung loan terms nga niya ay 91 hanggang 360 days. At meron siyang daily rate daw na 0.05%. At ayan, nakalatag naman din dyan sa kanyang homepage yung kanyang SEC registration number and yung kanyang certificate of authority number. So, mag-apply na tayo dyan. Easy loans when you need extra support. Sana. Apply natin and eto na yung una nating sasagutan, document information agad. Meron ditong type of identification, yung ID na hinahanap niya. So, kung alin man dito yung meron kayo ay pwede na yan. UMID, passport, driving license, SSS, PRC, postal ID, national ID, and yung national ID na electronic GSIS, and yung inyong PhilHealth ID. Pagkatapos nga nun, syempre, pipicturean likod at harap ng ating ID. And sa ibaba nga niyan ay yung ating information, full name, ID number, gender, at saka yung ating birth date. Pagkatapos nun, yung pangalawang sasagutan natin ay yung job type na. So, dito nga, ang nilagay ko lang dito ay unemployed ako. Pero pwede ring student, pwede rin namang housewife, pwede rin namang self-employed, or pwede rin namang retired. So, nakakatuwa dahil pwede siya sa mga unemployed na kagaya natin. At dahil unemployed nga yung nilagay ko doon, wala naman na siyang iba pang hiningi tungkol sa trabaho ko, no? Kasi iba kahit unemployed yung ilagay mo, nanghihingi pa rin sila ng information about work kahit wala ka naman ang ilalagay doon. Next na tayo dito sa pangatlo, yung basic information na natin, educational attainment, marital status, number of children, credit cards, residential property rights, residential address nyo,
detailed residential address at saka yung ating email address. Pagkatapos nga nun, yung pang-apat dito ay yung ating contact information. Please lang po mga ka-reloan, bago tayo maglagay dito sa contact information ay magpaalam muna tayo dun sa tao para alam nila na ginagamit natin sila sa mga ganitong bagay. Kasi baka mamaya tawagan sila tapos sasabihin about sa loan mo, di ba? So mas mainam na aware sila. At dito nga mga ka-reloan, 4 na contact information yung hihingi niya at ito ay nagdadirect sa ating phone book. Pagkatapos nun, yung pang-5 nga ay yung identity verification na natin. Pagkatapos nga ng facial verification natin ay hindi na siya nag-allow ng screenshot. So, pinicture na lang natin at na-opera niya nga tayo ng 4,000 pesos mga ka-reloan. So, medyo malaki to para sa mga first-time borrower dito sa kanya. At ito nga 4,000 na to ay pwede mo pang babaan. So, ito na yung pinaka-maximum and yung pinaka-minimum naman o yung pinaka-mababa na pwede nating i-loan sa kanya ay 1,000 pesos. How long to borrow? 180 days ang nakalagay dito at 6 terms. At kung mapapansin nyo nga agad sa taas mga ka-reloan, may nakasulat doon na service fee. So, itong 4,000 daw na to, ang service fee niya ay 1,320. So, mga ka-reloan, lagi niyong tandaan kapag may service fee na nakalagay na ganyan, sigurado, automatic, ide-deduct yan sa loan amount natin. So, kung 4,000 at meron tayong service fee na 1,320, ang matatanggap na lang natin dito sa 4,000 ay 2,680. So, 2,680 na lang mga ka-reloan yung ating marireceive dito sa halagang 4,000. At silipin naman natin mga ka-reloan yung kanyang repayment plan. Nakalagay dito, repayment amount ay 4,307. So, etong service fee, kung hindi mo to agad mapapansin at ang una mong makikita yung repayment amount na 4,307, iisipin mo 307 lang yung magiging interest nila sa iyo. Pero hindi, buksan mo yan. At nakalagay dyan, repayment date niya, July 4. So, mga ka-reloan, ngayong araw na to ako nag-apply. June 28, ito po ay 6 days lang. So, 6 days lang kailangan mong bayaran yung 4,000 daw ng 4,307. At dito nga, 1 week pa lang or 6 days pa lang, bayad ka na dun sa loan amount. May tubo na rin siya na sobrang laki kasi nga may kalta siya na service fee na 1,320. Huwag niyong tatanggalin mga ka-reloan sa isip ninyo yung kinaltas na service fee. Huwag na huwag kayong magbe-base sa loan amount na sinabi. Mag-base lang kayo palagi sa amount received. At para patunayan nga yung 6 na term na sinasabi niya, unang pagbabayad natin July 4, so yun po ay 6 days. Yung pangalawang term natin ay sa August 3. Yung pangatlong term natin ay sa September 2. Yung pang-apat na term natin ay sa October 2. And yung pang-5 term natin November 1. At yung panghuling term natin ay sa December 31. So, 6 na terms naman nga mga ka-reloan. Pero, sa mga terms na yun, ang babayaran nyo na lang ay 4 pesos. At mga ka-reloan, ang isa pa nga, walang nakalagay dito na mawi-waive na yung mga susunod na terms na to kung mababayaran natin yung unang term. So, siguro, kailangan pa rin talaga nating magbayad ng 4 pesos lagi, every month. Mga ka-reloan, kung kukumputin naman natin yung tubo nito, ang loan amount natin ay 4,000, ang service fee natin ay 1,320, ang actual na matatanggap lang natin ay 2,680, na babayaran natin sa July 4 ng 4,307. So, bale, ang dagdag na babayaran natin ay 1,627. So, ito po ay merong interest rate na 60.7% sa loob lang ng 6 na araw. Mas mataas pa yung high nito sa naka-high. At ang katumbas na interest nito sa isang araw ay 10.1%. Grabe. Mga ka-reloan, hindi ko maire-recommend sa inyo itong loan application na to. At ako mismo, hindi ko na ito itutuloy. Disclaimer lang, kayo pa rin ang masusunod. Kung gusto nyong mag-loan dito, 100% nasa inyong pagpapasya. Pero sasabihin ko sa inyo, kahit na meron kayong business, kahit na sabihin mong babalik sa'yo itong pera na to at mababayaran mo to, grabe yung tubo. Much better maghanap muna tayo ng ibang option bago tayo gumo dito. Hindi na ako yung para patunayan pa kung ito ba ay mag-a-approve nga, kung i-approve niya ba yung loan ko dito o i-re-reject niya ako. Kasi karamihan naman sa mga ganitong loan application, mga ka-reloan, mabilis talagang mag-approve. Kasi bakit? Kita na nila agad yan, diba? Papakawalan ka pa ba nila?
Lalo na kung maganda yung credential mo o yung information na sinubmit mo sa kanila, sigurado yan madidisburse yan. So, para wala akong pagsisihan, hindi ko na lang itutuloy yung paglo-loan ko dito. Tama na ako na nakita ko yung kanyang repayment plan and kung kailan siya babayaran at kung magkano yung tubo. At kung nalalakihan naman nga kayo sa 4,000 at gusto nyo na 1,000 lang yung ilo-loan ninyo, ang service fee nun ay 330. So, ang pagbabayad nun ay sa July 4 pa din at ang bayad na nun agad ay 1,076. So, meron siyang tutubuin sa atin dito na nasa 400 pesos kasi 330 plus 76. And ganun pa rin yung terms niya, 6 na terms pa rin at piso lang naman dito kada buwan yung ibabayad ninyo hanggang December. At syempre mga car-loan, dahil hindi ako masaya dito sa loan application na to, tiningnan ko na agad. Ito din lagi yung tinitingnan ko para safe ako. Kung meron ba siyang delete account. And ayan, meron naman siyang delete account. Kaya lang, bago daw tayo mag-delete account dito, kailangan wala tayong active loans and sasenda niya lang tayo ng verification code sa atin para ma-delete na yung account natin. So, yun lang mga car-loan for today's video about kay PJF Loan. Please feel free to comment your experience kung nakapag-loan ba kayo sa kanya, magkano yung in-offer sa inyo, magkano yung interest, yon yung experience nyo. Kung ganito yung nakita niyo mga car-loan, itutuloy nyo pa rin ba yung loan nyo? Siyempre, mag-share na rin tayo dyan ng insight natin sa baba para mas makatulong din tayo sa iba pa ng borrowers o sa iba pa nating viewers. And syempre, i-share nyo na din yung video natin. At mga car-loan, kung nagustuhan nyo naman yung video natin ngayong araw na to, please like and subscribe mo na yan kung hindi ka pa nakasubscribe para sa ating mga loan application review, real talks, and warnings. Syempre mga car-loan, kapag ka nakasubscribe ka na, hit the notification bell para lagi kang updated sa mga uploads natin. So yun na lang muna mga car-loan. Sana ay makaahon tayong lahat sa pagkakautang and iwasan natin yung tapal-tapal system. God bless you all and see you on my next video. Bye! Ito yung ating VLK blush on. Nandyan yan sa ating description box and super cutie kaya check out na kayo dyan. Cutie! Boya. Boya microphone para sa mga content creator na kagaya natin.